Minsan, may mga araw na akala natin, ordinaryo lang ang lahat. Yung gigising ka, magkakape, papasok sa trabaho, paulit-ulit. Nakakalunod din ng ganitong routine. Yung tipong parang naka-autopilot ka na lang sa buhay. Pero hindi mo alam, sa likod ng mga ulap na yan, may inahanda na palang sorpresa ang tadhana na isang bagay na hindi mo kayang i-predict. Ako si Elias, isang tao na akala ko noon, sapat na ang tahimik na buhay. Pero ito ang kwento, paano binago ng isang maulan na hapon ang lahat. Sa dulo ng plaza, sa tapat ng lumang kapihan, may isang babaeng laging naroon. Hindi ko pa alam ang pangalan niya. Ting dadaan ako, nakatingin lang siya sa kanyang sketchbook. Parang may sarili siyang mundo na hindi kayang pasukin ng ingay ng syudad. Gusto ko siyang lapitan. Pero ano sasabihin ko? Na maganda ang bawat hagod ng lapis niya? O mas maganda siya kaysa sa iginuguhit niya? Bumuhos ang ulan at nagkagulo ang lahat. Takbuhan, sigawan, at sa maliit na silungan, doon kami pinagtabi ng pagkakataon. Napansin kong nababasa ang mga gamit niya, pati ang hawak niyang sketchbook. Ito na siguro yung sinasabi nilang signs. Miss, yung sketchbook mo, pasensya na, butas tong payong ko pero baka makatulong. Salamat. Kala ko hihintayin ko na lang matunaw yung papel ko sa ulan eh. Hindi ko inaasang magiging madali ang usapan. Nalaman kong taga rito lang pala siya at Mira ang kanyang pangalan. Pinag-usapan namin ang lahat, mula sa paborito naming kape hanggang sa kung bakit masarap pakinggan ng ulan kapag wala kang inahabol na oras. Sa loob ng 10 minuto, pakiramdam ko hindi na siya si Mira na nakikita ko lang sa malayo. Pakiramdam ko kilala ko na siya ng matagal. Tumila ang ulan pero parang ayaw ko pang umalis. Nagpaalam siya, bitbit ang sketchbook na may sketch na namukha ko. Hindi ko nagawang itanong ang number niya. Pero bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya at may itinanong na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ilyas, bukas, uulan kaya ulit? Napangiti na lang ako. At doon nagsimula ang kwento ng isang pag-ibig. Hindi ko alam kung bakit, pero buong gabi ko iniisip ang tanong niya. Uulan kaya ulit? Para bang tinatanong niya kung magkikita ba kami ulit? Kinabukasan, maaga ako nagising. Mas maaga kaysa sa dati. At bago ako pumasok sa trabaho, dumaan muna ako sa plaza. Nagbaka sakali. Nandun nga siya at hindi umuulan. Tadhana na yata ang gumagawa ng paraan para sa aming dalawa. Mira, buti na lang hindi umuulan. Baka lalong lumaki ang butas ng payong ko. Ilyas, akala ko hindi ka na darating. Buti na lang kasi pinakita niya sa akin yung sketchbook niya. Yung sketchbook na lagi niyang dala at dahan-dahan niyang nilipat yung pahina. At doon ko nakita, isang sketch, hindi ng kung sinong estranghero. Mukha ko nga. Walang duda. Pero nakikita niya yung emosyon na tinatago ko sa likod ng autopilot kong buhay. Ako? Ako ba yan? Ang lukot ko naman dyan. Medyo lang, pero yun yung nakikita ko nung una kita nakita eh. Pero ngayon, pakiramdam ko, tumigil ang mundo. Yung routine, yung autopilot, wala lahat. May nakakita sa akin ng totoo. Hindi ko alam sasabihin ko. Kaya inaya ko na lang siya magkape. Mira, baka
Baka gusto mo muna magkape para hindi tayo mabasa ng ulan kung uulan man. Pumasok kami sa isang coffee shop at doon, sa ilalim ng ilaw ng kapehan, nagsimula ang unang pahina ng aming sikreto. Sa loob ng kapehan, parang huminto ang oras. Ang ingay ng Maynila sa labas, parang naging background music na lang. Doon ko nalaman na hindi lang pala pagdodrawing ang hilig ni Mira. Pangarap niya maging animator at magtayo ng sariling animation studio na magbibigay buhay sa mga drawing niya. At ako naman, sa unang pagkakataon, naamin ko sa ibang tao na pagod na ako sa paulit-ulit na takbo ng buhay ko. Habang nagsasalita siya, parang may mga spark sa mga mata niya. Yun yung spark na matagal na nawala sa akin. Sa bawat tawa niya, sa bawat kwento ng hirap at pangarap niya, lalo kong nararamdaman na hindi lang ito basta pagkakataon. Tadhana na to. Alam mo, Elias, kapag hawak ko tong lapis, parang nawawala lahat ng ingay sa paligid. Kahit bumuhos pa ang ulan na magkagulo sa plaza, dito lang ako nakakahanap ng katahimikan. Pero sa gitna ng saya, biglang bumigat ang hangin. Isang tawag, isang balita na hindi ko inaasahan. Ang pangarap na kinakwento niya lang sa akin kanina, nandoon sa kabilang dulo ng linya. Pero ang kapalit, kailangan niyang umalis, malayo. Elias, magandang balita. Yung malaking studio sa Japan, tagap na daw ako. Sa susunod na linggo na ang flight ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung kape na kanina ay mainit. Parang biglang lumamig. Nagsisimula pa lang kami, di ba? Bakit kung kailan natuto ako sumilong, doon pa mawawala ang tanging dahilan kung bakit gusto kong tumigil ang ulan. Nasabi ko na lang, masaya ako para sa iyo, Mira. At matutupad ng matagal mo ng pinapangarap. Kinailangan na niyang umalis. Naiwan ako doon. Tinitignan ng tasa ng aking kape na wala ng usok. Isang linggo, isang buwan, 100 tasa ng kape. Wala nang ulan nung araw na umalis siya. Pero sa isip ko, hindi na tumigil ang pagbuhos nito. Miranda Salvador, dala ang kanyang pangarap at ang sketchbook na naglalaman ng mukha ko ay nasa kabilang dulo ng mundo. At ako, narito pa rin. Pilit binabalikan ng bawat segundo ng hapon na yon. Sabi nila, time heals all wounds. Pero para sa akin, time only highlights what's missing. Nag-resign ako. Hindi ko na kayang bumalik sa pagiging autopilot. Kumuha ako ng remote jobs para lang hindi ko kailangan dumaan sa plaza. Pero kahit anong iwas ko, doon at doon pa rin ako dinadala ng mga paa ko. Mira, kung nasa ka man ngayon, sana mas maliwanag ang langit dyan kaysa rito. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit, nahanap ko to, ang butas na payong. Sabi ko noon, pasensya na dahil butas to. At sumagot siya at sinabing, akala niya, hihintay na lang niya matunaw ang papel niya sa ulan. Kung alam ko lang yun na ang huling ulan na pagsasaluhan namin, sana hindi na lang siya kagad tumila. 1 taon na nakalipas, bumalik ako sa plaza, hindi dahil umaasa ako, kundi dahil dito ko lang naramdaman na totoo ako. Pero habang papalapit ang ulan, may napansin akong kakaiba. Isang babaeng napakapamilyar sa akin nandoon nakaupo. Hindi ako pwede magkamali. Ang tintig na yun, ang buhok na yun. Mira? 1 taon. 1 taong kong inisip kung anong sasabihin ko kung magkikita kami ulit. Kumusta? Nagustuhan mo ba sa Japan? O, Mira, bakit ngayon ka lang? Pero nung sandaling yun, nung nakita ko siya ulit, nawala lahat ng salita. Natakot ako.
Baka pangarap lang to. Humarap siya. Si Mira nga. Hindi siya nagbago. Yung mga mata niya, nandoon pa rin ang spark na nakita ko nung hapon na yun. Uy, Elias! Buti na lang natandaan ko pa ang daan papunta rito. Medyo naligaw nga lang ako. Alam mo, Elias, masarap sa Japan. Maraming opportunity. Pero, iba pa rin ang kape dito. Iba pa rin ang ulan dito. Sabi niya, hindi na siya nagpa-extend ng kontrata sa Japan. Mas pinili niyang bumalik upang dito na lang magtayo sa tapat ng plaza ng sarili niyang animation studio. Biglang pumatak ang ulan. Pero sa pagkakataong ito, handa na ako. Binuksan ko ang payong ko. Isang bago at matibay na payong. Walang butas. Dahil alam ko na hindi ko na siya hayaang tuluyang mabasa pa. Mira, baka pwede ka muna sumilong rito sa payong ko. Bago tong payong ko, wala nang butas. Tinignan niya ang payong ko. Sinusuring mabuti. Parang may hinahanap. Alam mo, Elias, mas gusto ko yung payong mong butas. Doon kasi tayo nagsimula di ba? Sa lungsod na ito, kung saan ang lahat ay nagmamadali, minsan, kailangan lang pala ng kaunting ulan para mapatigil ang mundo. At para mahanap ang taong handang sumabay sa iyong paglalakad. Dahil sa dulo ng araw, hindi naman malaga kung gaano kalakas ang bagyo. Basta't, alam mong, hindi ka na mag-iisang susulong. Naglakad kami palayo sa plaza, magkasama sa ilalim ng ulan, hindi na bilang estranghero, kundi bilang magkasintahan.